malupitang usapan 'to mga kapatid kasi nga, tila away-away na, eh, 'no? Sinabi ni Trillanes na malalim daw yung pagkakaibigan ni Sarah at ni Lenny sa totoong buhay. Sabi ni Trillanes, magkaalyado at, magkaibigan talaga sila ni Lenny Robredo at Sara Duterte. Sabi naman dito ni Barry Gutierrez, if Sara Duterte and Lenny Robredo were friends, she certainly had a strange way of showing it. Meron nga. Mali dito si Barry Gutierrez. Bakit kamo? Kamakailan lang, kahapon lang yata napabalita na di umano ay ayaw ni Lenny Robredo yung pagkakulong ni Rodrigo Duterte sa ICC. Kaugnay ng balitang yan, ating pakinggan ito, ating mga kaibigan. Ni Naga City Mayor Lenny Robredo na ikulong sa ICC Ito, si ulitin dating natin, Pangulo Duterte. ito. Yan ang isa sa mga isiniwalat. Ito, ulitin natin Raw ni Naga City Mayor Ayaw Lenny daw. Robredo na ikulong sa ICC si dating Pangulo Duterte. Yan ang isa sa mga isiniwalat ni Antonio Trillanes IV. Anya, At tandaan niya, ayaw daw. Ayaw ni Lenny Robredo yung pagkakulong ni Digong. Arlen Plandiano, shout out sa ICC. Ayaw dito sa balita to, kahapon lang to. alim ang pagkakaibigan ni na VP Sara at Mayor Lenny. Kaya nga raw walang imik ang dating bise sa issue ng impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tama ba yung intindi ko na sila nagkakagdagan na? Dilaw versus pink, pink versus dilaw, pink versus pink, dilaw versus dilaw? Wow. Kung si Lenny Robredo raw ang nanalo noong 2022, malamang wala ngayon sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagsabi niyan, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa panayam sa programang Storycon ng One News, ibinulgar ni Trillanes ang di umano'y tunay na posisyon ni Robredo noong kampanya. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Lenny. Hindi lang yun, mismong kampo raw ni Senator Bam Aquino ang nakiusap na i-delay ang arrest warrant laban kay Duterte dahil baka makasira sa kanyang kandidatura. Sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Pero teka, fast forward nito lang March 2025, biglang bumaliktad ang tono ni Robredo. Sa isang press con, kasama si ngayon Congresswoman Laila De Lima, sinabi ni Robredo na ang kasong hinaharap ni Duterte sa ICC ay unang hakbang sa hustisya. Yun lang, yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to first step towards accountability, justice, na pinagdaanan din ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about Ano ba talaga? Ayaw o gusto? that's happening, about the process, about how unfair everything is. Lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Sa kabila niyan, sabi pa ni Trillanes, hindi siya susuporta kay Robredo sa 2028. Bakit? Kasi raw malalim ang samahan ni dating VP Lenny Aray. at ng kasalukuyang VP Sara. Tahimik daw si Robredo sa impeachment ni VP Sara. Hindi raw ito ang leader na kayang manindigan laban sa Duterte dynasty. Up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment Rosana trial Ragudo, of Sara shoutout po. Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. She's quiet. Patunay daw niyan ang Robredo-Sara o Rosa tandem noong 2022 elections. Sa isang araw punto ng kampanya ng Lenny Kiko na Echepera, si ngayon Senator Kiko Pangilinan. Isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo-Sara alliance. So meron ng ganon ever since. Magkaalyado nga ba at magkaibigan sina Lenny at Sara? Noong September 2024, kung kailan lumalaki ang lamat ng unity ni na VP Sara at Pangulong Galing, no? Bongbong Marcos, matatandaang biglang dumalaw si VP Sara sa bahay ni Lenny sa Naga. Ayon sa kampo ni Robredo,
Personal lang yan. Noong sumunod na buwan, si Sara mismo ang umamin. Ginamit siya ng mga Marcos para matalo si Robredo. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko, bakit? He was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Ngayon, ang tanong kung si Leni Robredo nga kaya ang nanalo Uto-uto ka. Di ba? Bakit ka pumayag? Kung hindi ka, ba't ka sumunod kung hindi ka uto-uto? Di ba? 2022, talaga bang makakalusot si Duterte? At kung nananahimik siya ngayon sa mga issue kay VP Sara, ano pa ang katahimikan ang dapat nating bantayan? Sa mundo ng politika, hindi lahat ng tahimik walang ibig sabihin. Wala pang tugon sina Robredo, VP Sara at Senator Bam sa mga ibinulgar ni Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ah. News 5. Naliwanag ko. Kakaaway-away. Oh, eto na sila. Luisito Rubio shoutout. Nagkakaguluhan na. Sabi, ayaw daw. Pero ayaw daw ni Lenny na pagkakulong ni Digong sa ICC. Pero ano to? This was way back. Matagal na to. VP Lenny, in 60 seconds, hypothetical ang aking tanong. Presidente ka ng Pilipinas, sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request na siya at ang kanyang team ay pumunta dito sa Pilipinas para umpisahan na ang preliminary investigation sa di umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Ano po ang inyong gagawin? Papayagan niyo po ba ang team nila na pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi, at bakit? Papayagan ko. Magiging very open, Payag ka pala eh. Bakit ngayon hindi na? Bakit ayaw mo na? Payag ka na pumunta dito, magpa-imbestiga ng ICC pero ayaw mo makulong yung akusado? Di wow. transparent. Kung wala naman tinatago, hindi tayo kailangan matakot. Hustisya yung pinakabuod nito. Pero dapat balikan natin. In the first place, bakit tayo nag-member ng ICC? Ang ICC is a safety net. Sa mga gobyernong nag-abuse ng human rights ng kanilang mga tao, sa mga gobyerno nagko-commit ng very high crimes, mga diplomats natin, mga Pilipino, bahagi nung pag-draft, nung pagbuo ng ICC dahil nakita natin na ito ay representative ng values natin bilang mga Pilipino na pinahahalagahan natin yung human rights. So sa akin, pag umupo ako, hindi ko lang papayagan na pumasok dito, pero ipopropose ko na bumalik yung ating membership sa ICC dahil napakahalaga ito to keep government in check. Yun lang. It's a dead end for Lenny Robredo. Wala na. Yung pagkapanalo ni BBM, it's a slap on her face that PBBM really won last 2016 Vice Presidency campaign. Yun lang. Ibig sabihin, yung bumoto, kasi yung boto ni Lenny Robredo is stagnant eh. Vice President noong 2016 at saka yung tumakbo siyang presidency noong 2022, stagnant yung boto. Si BBM, yun ang umalagwa. Why? Because we believe that is the real vote of PBBM during 2016 election. Kaya ito, kung magkaibigan man yung dalawang yan, ay magagagawa na. Tapos nung panahon ni Digong, binabakbakan ni Sara itong si Lenny nung kung ano-ano. Sinasabi niya na manggagamit, abusive, swapang, ganid, itong si Lenny, nagmamarunong. Yan yung banggit ng mga Duterte. O ngayon, okay lang kay Lenny. Diba? Sa ngalan ng posisyon. Sa ngalan ng boto. Kaya yung advokasya ng mga dilawan, lusaw na yan. Wala na. Pareho ang numero ni Lenny sa eleksyon. Tama. Kahit sabi dito ni Susan Cuatris, kahit anong siraan ang gagawin sa gobyerno, tapos na presidente na si BBM, kailangan matapos ang termino. At matatapos yan. O, dito na tayo. Ulit. Yan yung mga bali-balita ngayon. Pagdating kay